Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 106. Matapos mag-walk out sa villa, nag-dial uli si Harvey ng number. Ngayon mabilis na sinagot ang tawag, sa kabilang linya, sumagot si Yvonne na parang humihingi ng tawad. Mr. York, nasa underground parking ako ngayon lang, walang signal ang cellphone ko. Okay lang, pwede muna akong sunduin ngayon, kalmadong sabi ni Harvey. Dahil wala siyang matutuluyan ngayong gabi, mas mainam kung sa opisina na lang siya magpahinga. Siya nga pala sir, nasaan ka na po, susunduin na kita kagad. Halatang saglit na nagulat si Yvonne pero mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig at sumagot. Sinabi ni Harvey sa kanya ang address bago ibinaba ang tawag. Wala pang 10 minuto ang nakalipas, isang pulang Ferrari ang tumigil sa tabi ni Harvey at ang bintana ng kotse ay ibinaba. Nang hindi alam kung kailan nagpalit si Yvonne sa terno ng isang leather top at miniskirt, nahihiya siyang tumingin kay Harvey at sinabi, Mr. York, magmamaneho na sana ako nang tinawagan mo ako, kaya hindi na ako nakapagbihis pa. Okay lang, naistorbo ba kita? Sabi ni Harvey, hindi po, tungkulin kong pagsilbihan ka anumang oras Mr. York. Mabilis na bumaba si Yvonne sa kotse at naglakad papuntang passenger seat bago tulungan si Harvey na buksan ang pinto. Hindi nakakibo si Harvey nang makita ang eksenang ito. Kung merong makakita sa kanya, mapagkakamalan siyang isang kept man. Agad na pinaandar ang Ferrari at humarurot, sa loob ng kotse, nakahawak si Yvonne sa manibela gamit ang pareho niyang kamay at kinakabahan siyang nagtanong, Mr. York, saan nga pala kita gusto mong ihatid? Kalaunan ay didiretso sana si Harvey sa opisina, pero bigla niyang naisip ang insidente ngayon lang. Bigla niyang natanong, pumunta si Wendy Sorrell sa Villa Zimmer para magsauli ng mga bagay, anong ginagawa mo sa villa ng mga Zimmer? Awkward na sinabi ni Yvonne, Mr. York, natakot si Wendy na hindi ganoon kataas ang kanyang katayuan at baka hindi tanggapin ng mga Zimmer kung ibalik niya ang mga abubot na iyon. Kaya naisipan niyang isama ako para maging testigo niya. Dahil empleyado siya ng kumpanya natin at kaibigan mo sa universidad, hindi tama para sa akin, kung tatanggihan ko ang kanyang hiling. Pero napaka walang hiya ng Zach Zimmer na iyon, nag-propose pa siya kay Wendy, sino ba siya sa inaakala niya? Tingnan niya ng mabuti ang sarili niya sa salamin. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto ni Yvonne na wala siya sa linya. Hindi niya mapigil ang ilabas ang cute at maliit niyang dila. Saglit na napatigil si Harvey nang marinig niya iyon. Ibang-iba ito sa normal na personalidad ni Yvonne, gayunpaman, naramdaman niyang ang ugali ni Yvonne ay parang isang girl next door. Tila hindi sa daigdig na ito ang pangkaraniwan nitong ugali. Oo nga pala, anong nangyari sa iba pang mga pamilya na nandoon kanina? Tanong ni Harvey, mga pamilya iyon na kinansela mo ang investment, Mr. York, pero nalulugi ang mga investment na iyon. Kaya tama lang na itigil ang mga iyon, mahinang sabi ni Yvonne. Napatingin si Harvey kay Yvonne na may labis na paghanga dahil sa sinabi nito, kung ganun okay lang pala na tinanggal ko ang investment sa kanila. Kaya malaki ang tiwala ko sa iyo Miss Xavier, maaasahan talaga kita. Sabing balik ni Harvey kay Yvonne, sa sandaling iyon bahagyang kuminang ang mga mata ni Yvonne at nakaramdam ng paghanga sa sobrang kabaitan ni Harvey. Napakaswerte ni Mandy at naging asawa niya si Harvey kahit itinuturing nila itong isang basura at walang kwentang asawa, maswerte pa rin sila bulong ni Yvonne sa sarili. May sinasabi ka Miss Yvonne tanong ni Harvey. Gulat na napasagot si Yvonne, wala Mr. York sakang umiti ito kay Harvey. Tsaka pala, Miss Yvonne, kung hahanapin ka pa rin nila, sabihan mo lang sila na tawagan ako diretso. Saglit na nag-isip si Harvey at naramdaman niyang hindi maganda na laging sinasalo ni Yvonne ang stress. Habang nasa isip niya ang mga bagay na iyon, sinabi niya, kuhanan mo ako ng bagong number at bagong phone. Sige, Mr. York, masusunod kong iyon ang gusto mo. Bahagyang tumango si Yvonne at dinala si Harvey sa pinakamalapit na luxurious na shopping area sa niyanghi na kasing bilis ng hangin. Ito ang kahangahangang shopping area kung saan pumunta sina Harvey at Mandy Zimmer kaninang hapon. Pero mas kamangha-mangha itong tingnan sa gabi, maraming tao sa pedestrian street. Maraming mata ang nakaakit sa kulay pulang Ferrari ni Yvonne nang huminto ito at pumarada.
Tingnan mo ito ang Ferrari 488, at saka limited edition pa ito, malamang ilang milyon ang halaga nito. Napakagandang kotse nito, sino kaya ang may-ari nito, o kaya ay CEO na dinala ang asawa niya para mag-shopping ulit? Oo nga, talagang maiingit ako sa kanila. Nagniningning ang mga mata ng maraming babae. Subalit nang makita nila na isang mahirap na lalaki ang bumaba mula sa passenger seat, isang mukhang sexy na babae ang galing sa driver's seat, maraming tao ang nagulat. Isa siyang kept man. Medyo may hitsura pa naman ang lintang ito, pero hindi ko inaakala na isa siyang kept man. Hindi mapigilan ng mga taong magbulungan, pagkatapos nilang magulat sa kanilang nakita. Inisip ko kung sinong big shot ang dumating, isa lang palang live-in son-in-law na tulad mo. Sa sandaling ito, isang malamig pero malinaw na boses ang narinig sa gilid. Biglang napalingon si Harvey, dahil pamilyar sa kanyang tenga ang boses na iyon. At nang makita ito kung sino ang pinanggalingan ng boses ay hindi nakakibo si Harvey, buweset. Tintik na pagkakataon talaga, si Cecilia Zachary. Tuldok, nakakagulat na nakita niya muli ang babaeng ito, totoo ngang nakatadhanang magkita ang magkaaway. Sa likod niya, ipinasok ni Wyatt Johnson ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang may mukhang mayabang na mga ngiti. Subalit nang nakita niya ng malapitan si Yvonne na katabi si Harvey at ang Ferrari 488, medyo nainggit siya. Sa sandaling iyon, medyo hindi makakibo si Wyatt, anong nangyari sa live-in son-in-law na ito? Isang diyosa ang asawa niya, at ngayon ay bumaba siya sa kotse ng isang bombshell. Posible kayang isa ring trabaho ang pagiging kept man. Tumingin si Harvey sa kanilang dalawa at walang pakialam sa kanila. Tatalikod na sana siya at aalis, subalit sa sandaling ito, walang intensyon si Cecilia na paalisin siya. Malamig siyang ngumiti at sarcastic na sinabi, "Mabuti yan, Harvey, ilang oras lang ang nakalipas nang huli tayong magkita, at nagawa mo nang makaupo sa isang Ferrari." Matapos niyang magsalita, tiningnan niya si Yvonne at medyo napatigil. Nagulat siya na ubod ng ganda si Yvonne at walang bahid ang kanyang ugali, ngunit, bastos siya sa kanya at sinabi, "Hoy! Babae, huwag kang magpalinlang sa kumag na yan, may asawa na iyan at isa siyang live-in son-in-law, isa siyang eksperto sa pagiging isang kept man." Kabanata 107. Sa oras na ito, si Wyatt Johnson na nasa likod niya ay naglakad sa harapan at nakangiting sinabi, "Hindi pamilyar ang babaeng ito, marahil ay bagong dating ka lang sa NIMH. Miss, papaano kita tatawagan? May mga manloloko dito sa NIMH. Mag-iingat ka, at huwag mo silang pakialaman, nakakarindi sila. Kung may kailangan ka, miss, pwede kitang dalhin sa aming shopping area. Ako ang manager ng Northland Restaurant at alam ko ang area na ito." Malinaw na interesado si Wyatt sa isang magandang dilag na tulad ni Yvonne Xavier na nagmamaneho lang naman ng isang Ferrari. Para siyang may hindi karaniwang katayuan sa isang tingin lang. Kung magagawa niyang ligawan siya, hindi ba niya makukuha ang parehong kagandahan at kayamanan? Sa una, walang pakialam si Harvey York sa kanila, pero masyadong nakakainis ang dalawang iyon. Hindi niya mapigil ang tumingin kay Wyatt at sinabi, "Hoy, kulokoy na Johnson, pwede bang tumigil ang isang restaurant waiter na tulad mo sa pagyayabang nang wala naman siya? Bakit magkakaroon ng kaugnayan sa iyo ang mga tao ko?" Nandilim ang mukha ni Wyatt, hindi niya inaasahang may lakas ng loob si Harvey na kalabanan siya. Sa sandaling ito, malamig niyang sinabi, "Harvey, anong pagpapanggap ang ginagawa mo bilang isang live-in son-in-law? Sino ka sa inaakala mo at ang galing mong maging kept man? Sa sandaling makita ng magandang binibini ang katauhan mo, tingin ko ay hindi ka na magiging kept man." Habang nagsasalita, tumingin din siya kay Yvonne, sinasadya niyang bigyang diin ang mga salitang kept man. Sa sandaling ito, nakumpirma na ni Wyatt na isang kept man si Harvey, dahil ang Ferrari ay obvious na pag-aari ni Yvonne. Pagdating naman sa relasyon nila Harvey at Yvonne, hindi na kailangang pag-isipan iyon. Habang nakatingin sa malamig na ngiti sa mukha ni Harvey, patuloy si Wyatt, "Harvey, ang galing mo. Matapos maging pabigat sa pamilya Zimmer sa loob ng 3 taon at kusang naging kept man nila, nagawa mo pang magkaroon ng mayamang babae. Ang isang taong tulad mo ay nagdadala ng kahihiyan sa lahat ng kalalakihan." Sa oras na ito, medyo maraming tao ang pumunta para makipagtsismisan.
Naiinggit na sila kay Harvey dahil meron na siyang ganoong kotse at magandang dilag. Nang narinig nilang muli ang mga sinabi ni Wyatt, maraming tao ang nagalit. Hahaha, akala ko ay isa siyang CEO ng isang malaking kumpanya. Hindi ako makapaniwalang isa pala siyang live-in son-in-law. Kaya pala mukha siyang mahirap pa sa daga na laging nagtatago sa mga mabangis na pusa. Iniisip ko pa naman na isa siyang humble na CEO, huwad lang pala at mapagpanggap. Wala talaga siyang hiya, ang isang lalaking tulad niya ay pwedeng ituring na huwaran. Huwag mong banggitin iyon, pagiging kept man sa bahay habang may pinupormahang mayamang babae sa labas, hindi ito gawain ng isang normal na tao. Ito ang tinatawag na ultimate kept man, ang hari ng mga kept man. Patuloy na naririnig ang mga chismis, at lalong nandilim ang mukha ni Harvey sa mga oras na iyon. Nakakabwesit na talaga ang dalawang kutong lupa na ito. Bagaman sa ibang tao, hindi nila maisip, grabe naman talaga si Mr. Wyatt, hindi naman siya close sa kanya, ano ba ang totoo niyang intensyon sa kanya para guluhin siya ng ganoon? Samantala, galit na galit si Yvonne, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng kirot. Madalas ay tinatawan niya na lamang kapag iniinsulto siya o sinira ang puri na parang wala lang iyon. Pero nang nakita ng bastardong ito na iniinsulto ang kanyang CEO sa harap niya, nanggigil na sa galit si Miss Yvonne at sumabog na ito. Nang magpapatuloy na si Wyatt, lumapit na si Yvonne sa harap ni Wyatt gamit ang kanyang mahabang binti. Sa sandaling ito, halos ng mata ay nakatingin kay Yvonne. Ubod siya ng ganda, ano kayang gagawin niya, hottie, naglagay ng tila gentleman look si Wyatt, alam mo ba na ang gigolo na ito ay isang kept man at isang live-in son-in-law? Okay lang, hindi mo ako kailangang pasalamatan, ang kasiyahan ay nakukuha sa pagtulong sa iba. Habang nakatingin kay Yvonne na sexy na mukhang may kirot sa kanyang mukha, excited si Wyatt na nanginginig ang kanyang puso. Oh my God! Gaano siya kaswerte na para makausap ang isang Diyos ang tulad ni Yvonne. Kung magagawa niyang malapitan siya ngayong gabi, tila nakikita ni Wyatt si Cupido na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong muli. Sampal, subalit nang tapusin na sana ni Wyatt ang kanyang sinasabi, malakas siyang sinampal ni Yvonne sa mukha ng walang babala. Namamaga na ang kanyang kaliwang pisngi dahil sa pambugbog sa kanya ni Zane Lewis, ngayon binigyan siya ni Yvonne ng isa pang sampal. Pareho nang namamaga ang kanyang mga pisngi, magaling. Huwag na patahimik ang kalahati ng dumadaan, sa malinaw at malakas na hampas. Ang mga taong walang alam sa sitwasyon ay napanganga at bahagyang napatigil. Ikaw, sino ka para sampalian mo ako? Talagang nagulat si Wyatt matapos siyang sampalian. Hindi siya nakapag-react sa sitwasyon, maya-maya nagalit siya. Hindi niya araw ngayon, sinampal siya kahit saan siya magpunta at nakakahiya ito. Si Cecilia Zachary, nakatabi niya, ay nagulat din, hindi niya inasahang magiging ganoon ka-agresibo si Yvonne. Umatras siya nang hindi niya namamalayan at nagsimulang mag-alala bago sabihin, Wyatt, ayos ka lang ba? Pagkatapos, masama niyang tiningnan si Yvonne, ikaw sa palagay mo ba ay pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, at dahil sa magandang mukha na meron ka, sa palagay mo ba, pwede ka nalang basta-bastang mananampal ng iba? Baliw ka bang babae ka o talagang nalason din ang utak mo ng isang walang kwentang inutil na ito, na isang aso lamang sa pamilya Zimmer? Kabanata 108. Tinamad masyado si Yvonne Xavier para tingnan si Cecilia Zachary. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Wyatt Johnson at sinabi, sinong may pake kung sampalin kita? Isang pipitsuging waiter sa restaurant ay nagyayabang sa harapan ko. Sa sandaling ito, bumalik si Yvonne sa kanyang karaniwang malamig na ugali. Isang tingin at salita lang ang kailangan niya para maging aware at matakot si Wyatt Johnson sa kanya. Nahulog ang panga ng madla sa takot, mainitin pala ang ulo ng magandang babaeng ito. Siya na nga ang aking Diyosa, gustong-gusto ko ang kanyang ugali at personalidad, medyo may pagkamaangas ang dating. Hindi karapat-dapat ang mga normal na tao sa isang babaeng tulad niya. Hanggang pangarap na lamang ang mga taong tulad natin. Marami sa kanila ang nagsimulang bumulong, ngunit hindi sila nangahas na sabihin ito ng malakas. Halatang natatakot sila kay Yvonne na sampalin sila kung marinig niya sila at wala silang karapatang makipagtalo. Pagkatapos, nang walang nakapansin, tumingin si Yvonne kay Harvey York, na nakasandal sa kulay pulang Ferrari.
Bahagyang bumaan ang kanyang loob nang makitang nakakurba ang mga labi ni Harvey at binigyan siya ng matamis na ngiti. Ikaw na stupidong ongoy, anong pakialam mo kung pupunta ako ng mall at mag-shopping kasama ng kaibigan ko? Kung may marinig pa akong kalokohan galing sa iyong animal ka, pupunitin ko ang bunganga mo. Ipinagpatuloy ni Ivan ang kanyang galit, tinakpan ni Wyatt ang kanyang mukha. Sa oras na ito, bumalik ang kanyang sentido at naramdaman ang pamamaga ng kanyang mukha. Halos pumutok ang kanyang mga mata, galit siyang tumingin kina Harvey at Ivan at sinabi, "Okay, okay. Sa tingin niyo ba ay wala akong plano sa inyo? Maghintay lang kayo." Nang tapos na siyang magsalita, nilabas ni Wyatt ang kanyang phone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Sinabi niya pagkatapos, "Mr. Lewis, may problema ako, may nagyayabang dito. Bakit hindi ka pumunta at tulungan ako?" "Okay, okay." Pagkatapos ng kanyang tawag, galit na dinuro ni Wyatt si Harvey at sinabi, "Kilala mo ba si Mr. Lewis?" "Oo, si Zane Lewis lang naman. Naaalala mo ba? Kung hindi sinuwerte kaninang hapon, pilay ka na sana ngayon. Paano ka magkakaroon ng pagkakataong magyabang sa harap ko, ha? Kulokoy, kung hindi niya kayo parehong tuturuan ng leksyon, luluhod ako sa harap mo." Sa sandaling ito, may mapagmataas na hitsura si Wyatt. Nitong hapon, tumakas siya ng una, pero personal siyang tinawagan ni Zane nang walang dahilan. Sinabihan siya kung pwede silang maging magkaibigan, at nagpasabi ring hanapin siya kung may mangyari. Wala nang mahihiling pa si Wyatt na higit pa sa magkaibigan ang isang big shot na tulad ni Zane. Gayunpaman, hindi niya inaasahang magagamit niya agad ang pagkakaibigan nito agad. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag, mahigit 10 security guard ng shopping mall ang tumulak sa madla at naglakad papunta sa kanila. Sa likod ng mga security guard ay si Zane na nakabandage ang kanyang kaliwang braso. Ramdam pa rin ni Zane ang kirot sa kanyang braso hanggang ngayon. Nahirapan din siyang buksan ang kanyang mga mata, at short-sighted siya kaya hindi niya makita ng maayos kung sino ang nasa harapan niya. Sa una wala talaga siyang pakialam kay Wyatt pero ginulo niya si Harvey nitong hapon. Narinig niyang si Wyatt ang nag-book ng private room, kaya sinadya niyang kaibiganin si Wyatt. Nais niyang ayusin ang koneksyon kay Harvey sa pamamagitan ni Wyatt. Kung kaya, dahil may problema si Wyatt, agad siyang pumunta para tulungan siya kahit na, kaka-discharge lang niya mula sa ospital. "Little Wyatt, sino ang nagyayabang sa harapan mo? Hindi ba niya alam na nasa poder ka ni Zane Lewis? Sabihin mo lang, papaluhurin ba natin sila o pipilayan lang?" Umirap si Zane habang malamig na tumawa at sinabing, "Dahil gagawan kita ng isang espesyal na pabor. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat." Umiti si Wyatt at malamig na tumingin kay Ivan bago sinabing, "Hottie sweet, sasabihin ko pa ng isang beses, wala kang mapapala kung susundan mo ang walang kwentang nilalang. Humingi ka ng tawad sa akin at papakawalan kita. My hottie sweet, gusto mo bang makipaglaro sa akin?" Huwag ka nang manatili sa gigolong iyan, marahang ngumiti si Zane at sinabi iyon. Laging nakasuot si Ivan ng suit bilang uniform niya at nakatali ng ponytail ang kanyang buhok. Ngayong gabi, nakasuot siya ng leather top at nakababa sa kanyang balikat ang kanyang buhok. Ibang-iba ito sa kanyang karaniwang hitsura, kaya hindi siya nakilala ni Zane sa sandaling iyon. Sumandal si Harvey at tahimik na nakangiti. Alam ba ni Zane, ang salitang mamatay sadyang malas lang talaga siya. Pinakawalan na siya nitong hapon, at ngayon ay nandito na naman siya. Ang tanga-tanga talaga ng ongas na ito. Alright, bagaman dapat ay kasalanan ito ni Wyatt, sobrang malas naman ni Zane. Samantala, nakatingin si Ivan na walang pakialam, karaniwan ay hindi malakas ang loob ng kolokoy na ito na magmataas sa harap niya. Subalit, sobrang walang hiya niya ngayong gabi. Sinusubukan niyang patayin ang kanyang sarili. "Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Huwag mong isiping pwede kang magyabang sa harapan ko, dahil lang nagmamaneho ka ng isang sport car. Sinasabi ko sa iyo, marami na akong pinaglaro ang mayayamang babae." Habang nakatingin sa masamang ekspresyon ng mukha ni Ivan, pinikit ni Zane ang kanyang mga mata at naglakad palapit sa harapan. Kilala na siya ng mga security guard. Agad silang nagkalat at tumayo sa lahat ng direksyon. "Wahaha, tingnan natin kung magagawa mo pang magyabang." Malakas na tumawa si Wyatt, paanong mapangahas pa rin si Harvey na agawin ang kanyang babae.
tuturuan siya ni Zane kung ano ang ibig sabihin ng salitang mamatay. Kabanata 109, Hottie Sweet, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sa normal na okasyon, paglalaroan kita, pero ngayon ay bad mood ako. Bahagyang pinikit ni Zane ang kanyang mga mata, hindi niya masyadong makita ang hot body at flawless na mukha ni Yvonne Xavier. Bagaman, parang pamilyar sa kanya, wala siyang masyadong pakialam dito. Si Wyatt Johnson na arroganteng tumawa sa likod niya, ay paulit-ulit na bumabaluktot at hindi mapakali. Nang marinig ang kanyang tawa, bahagyang pinikit ni Zane ang kanyang mga mata at bahagyang tiningnan ang malabong figurang nakasandal sa pulang kotse sa hindi kalayuan. Nakakatakot siyang tumawa at sinabi, "Little Wyatt, anong gagawin sa batang iyon?" Nakita pa rin ni Wyatt ang hitsura ni Harvey York na tila walang pakialam. Biglang nag-alab ang galit sa kanyang puso, tinitigan niya ng masama si Harvey at sinabi, "Sibilisado tayong tao. Maging sibilisado tayo ngayon, paluhurin na lang natin siya, pagapangin ng ilang beses, at tawagin akong master ng paulit-ulit." "Hoy, narinig mo ba yon? Lumuhad ka kung hindi." Sumenyas si Zane gamit ang kanyang mga kamay na tila walang injury. Sa isang iglap, nilabas ng mga security guard ang kanilang mga batuta mula sa kanilang mga baywang. Nandilim ang mukha ng bawat isa sa kanila, ang mga security guard na ito ay nasa kanyang puder. Dahil sa nangyari kay Harvey nitong hapon, sinadya niyang palitan ang mga guard. Napakamalas niya dahil wala sa mga bagong guard ang nakakakilala kay Harvey. "Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo. Ipapakita ko sa iyo, kung susunod ka at luluhod, at aamin sa iyong pagkakamali at tatawagin siyang master. Pwede kang umalis ng ligtas," ngumisi si Zane, "kung hindi man, huwag mo akong sisisihin kung magiging mabigat ang mga kamay ko sa iyo." Sa oras na ito, hindi na nakatiis si Wyatt, nilabas niya ang kanyang phone at lumakad ng 2 hakbang paabanti. Kapag lumuhad na si Harvey, ere-record niya ito, bahagyang sumimangot si Cecilia Zachary. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari, ngunit palagi niyang kinamumuhian si Harvey. Kaya wala siyang intensyon na pigilan sila. Isa pa, ang galunggong na Harvey na iyon ay nakakita ng mayamang babae, at saka, para sa kanya ay hindi karapat-dapat si Harvey kay Mandy Zimmer. Parang nais niyang patayin si Harvey sa sandaling ito. Kilala si Mr. Lewis sa lugar na ito, bagaman nagbabanta ang magandang babaeng ito. Hindi na maaring mabuhay pa ang gigolong ito ng masayang buhay mula ngayon. Natatakot ako na ngayong gabi na ang babaeng ito ay. Marami sa mga nanonood ang tahimik na nagchichismisan. Si Wyatt ang chief sa lugar na ito, kahit na nagbago ang mga bagay, kilala pa rin ang kanyang karakter, sa sandaling ito. Maraming tao ang nagsimulang mag-alala kay Yvonne, si Harvey naman, bukod sa ilang babaeng bahagyang nag-aalala sa kanya, ang iba ay halimaw na hindi makapaghintay na may mangyari sa kanya, bakit pa sila mag-alala tungkol sa kanya? Hahaha, habang sinasaksihan ang eksenang ito, tumawa sa wakas si Harvey. Tinatamad siyang tumingin kina Zane at Wyatt, sa halip, lumakad siya sa tabi ni Yvonne at marahang sinabi, "Mga tao mo ba ito? Nagsisimula na ako ngayong pagdudahan ang iyong pagtingin." Kalaunan ay may malamig na ekspresyon si Yvonne sa kanyang mukha, nagsimulang pumatak ang mga malamig na pawis sa kanyang mga noo. Tungkol naman kay Zane na nanakot, naging parang jelly ang kanyang katawan at halos mapaluhod na. Ang boses na ito, paano magiging boses ito na lagi kong naririnig noon hanggang ngayon? Imposible, kahit na maging abo siya, kahit mamatay siya, hindi na yata niya makakalimutan ang boses na ito, sapagkat, ang may-ari ng boses na ito ang pinagmulan ng kanyang mga bangungot. "Zane Lewis, kakaiba ka talaga, hindi ba? Nilandi mo lang ba ako ngayon?" Umisi si Yvonne, sa sumunod na segundo, humakbang siya gamit ang kanyang mahahabang dinti. Kabanata 110, What a Kablag. Tumama ang flying kick na iyon sa pagmumukha ni Zane Lewis. Napakagandang sip ang iyon at ang lahat ay nagulat dito. Agad na tumilapon si Zane sa hangin, ilang beses din siyang umikot-ikot sa ere at bumagsak sa tiles floor ng mall hanggang gumulong-bulong sa tabi ng kalsada. Habang sinasaksihan ang eksenang ito, nabigla ang lahat. Maging ang mga security guard ay napatigil. Hindi nagtagal, isang paghingal ang patuloy na narinig. Ang galing ng magandang babaeng ito, kung titingnan ang kanyang mga skill, maaring may alam ito sa martial arts at baka isa rin siyang black belter sa taekwondo.
di ba? Matapos mapatigil ng ilang sandali, ang mga security guard na iyon ay isa-isang mabagsik na sumugod sa kanya. Wala silang pagpipilian dahil ginulpi ang kanilang boss, hindi sila pwedeng tumayo lamang doon at manood. Tumigil kayong lahat. Bagaman nasuka ng dugo si Zane at ang masama pa ay may napasamang isang pirasong ipon, natanggal ang kanyang ipon dahil sa sip ang may katumbas ng lakas ng sakabayo. Halos mamatay siya sa takot nang buksan ni Ivan Xavier ang kanyang bibig, sa wakas ay nakilala niya ang pamilyar at magandang babae. Ang secretary ng CEO ng York Enterprise, madalas siyang sumipsip sa big shot na ito. Bugbugin siya, anong klaseng biro ito, gusto ba niyang mamatay? Sa sumunod na sandali, nadapa siya habang sinusubukang tumayo at mabilis na lumakad sa tabi ni Wyatt Johnson. Malakas niyang sinapak ang mukha ni Wyatt habang gulat pa rin si Wyatt sa mga nangyayari. Smack kabog, talagang ginamit niya ang lahat ng lakas na meron siya para sa pinakawalang suntok na yon. Tumilapon palayo si Wyatt para siyang lantang talbos ng kamote. Mr. Lewis, si Harvey York, ang live-in son-in-law, ang nagdala ng babaeng ito, para guluhin ako. Bakit sinuntok mo ako? Sila ang kalaban natin. Pak! At binanatan siya uli ng malakas na left hook ni Zane sa mukha at bumagsak na naman siya sa sahig. Sumigaw na siya dahil sa sakit na tinamo at sinabi, "Bakit ako Mr. Lewis?" Sigaw ni Mr. Lewis, "Anong mali sa live-in son-in-law? Kinulo ka ba ng live-in son-in-law o ininas ka? Isa ka lang pipitsuging waiter ng isang restaurant at masyado kang mapagmataas dito. Sino ka ba sa inaakala mo? Kung hindi dahil sa tatay mo, binugbog ka na hanggang sa mamatay ng 800 beses, hayop ka." Please like, share and subscribe for more novel stories to uploads.